Handa ka na ba? Mabiyayang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Juan Capistrano. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagam, Isipin ninyo ito, kung nalaman lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi ang dating ng magnanakaw, hindi sana niya pababayaang looban ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo sapagkat dumarating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kanino mo ba sinasabi ang talinghagang ito? Sa amin ba o sa lahat? Sumagot ang Panginoon, Isipin ninyo ito, may tapat at matalinong katiwala na pangangasiwaan ng Panginoon sa kanyang tauhan para bigyan sila ng rasyon sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang Panginoon ay matagpuan siya nitong tumutupad ng gayon, mapalad ang lingkod na iyon. Talagang sinasabi ko sa inyo, pangangasiwain siya nito sa lahat nitong ari-arian. Ngunit maaari namang maisip ng lingkod na iyon, Matatagalan pang dumating ang aking Panginoon. at simulang pagmalupitan ang mga utosang lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Ngunit darating ang Panginoon ng lingkod na iyon sa araw na di niya inaasahan at sa oras na di niya nalalaman. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga di dapat. Maraming hampas ang tatanggapin ng katulong na nakaalam sa kalooban ng kanyang Panginoon, pero hindi naghanda ni sumunod sa kalooban niya. Kaunti lang naman ang tatanggapin ng walang nalalaman sa kalooban niya, ngunit gumawa ng mga bagay na dapat parusahan. Hihingan nga ng marami ang binigyan ng marami, at hihingan ng higit ang pinagkatiwalaan ng higit. Ano ba ang mga pinagkakabala natin? Ano ang ating mga priorities? Saan natin ginugugol ang ating panahon, lakas, talino, kakayahan at mga resources? 56 years old lamang si Steve Jobs, co-founder ng sikat na Apple Incorporated. Tanyag, matagumpay, mayaman, nang binawian siya ng buhay dahil sa cancer. Naalala ko siya sapagkat ika-13 anibersaryo ng kanyang kamatayan noong October 5. Isa sa mga nakaka-inspire at nararapat pagnilayan ang sinabi niyang, Hindi mahalaga sa akin ang maging pinakamayamang tao sa sementeryo. Ang pagtulog sa gabi na masasabi ko sa sarili na nakagawa ako ng isang bagay na mabuti, iyon ang mahalaga sa akin. Sa mabuting balita, sinabi ni Jesus, Kaya maging handa kayo dahil darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi nagkulang si Jesus sa pagpapaalala sa atin na maging handa sa lahat ng panahon. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging tapat at matalinong katiwala ng lahat ng kaloob niya sa atin. Ang ating buhay, kalakasan, talino, kakayahan, mga talento, resources at lahat ng mabubuting bagay na meron tayo ngayon. Nakakatulog ba tayo ng mahimbing sapagkat ginamit natin ang lahat ng ito sa paggawa ng mabuti? Kilatisin na natin ang ating mga priorities, ang ating mga pinagkakaabalahan. Ano ba ang nagdudulot ng pagkapagod sa atin? Ano ang nakaka-stress sa atin? Mga kapanalig, ugaliin nating kilatisin ang ating budhi bago matulog sa gabi. Tanungin ang ating sarili, ano ba ang nagawa ko sa araw na ito upang masabi kong naging tapat at matalinong katiwala ako ng Panginoon? Sa ating mga pagkukulang, humingi tayo ng tawad at patuloy nating hilingin ang biyayang magsikap ng mas mainam sa susunod na araw upang tunay na maging handa tayo sa pagharap sa Panginoon. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at
at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.